Ang topic po na binigay sa akin ng ating pong pastor ay financial stability. Sino po ready na maka-breakthrough sa kanyang finances? Amen. Sino po rito gusto niya kumapal ang laman ng kanyang wallet? Dumami ang digits ng kanyang ATM. Amen. So, meron lang po tayong 5 principles dahil mabilis lang po ito. A, B, C, D, E. Siguro naman po marunong tayo ng alphabet. Sabihin nga po, A, B, C, D, E. Okay. Ano ba ang unang principle na dapat nating tandaan pagdating sa pera, mga kapatid? Letter A, administrator, not the owner. Sino po dito ang merong pera? Taas ang kamay. May pera kayo? Penge, joke lang po. Sino po naniniwala dito na ang lahat ay sa Panginoon? Taas ang kamay. Parang di convincido. Sino po rito ang lahat ay kay Lord? Kung ang lahat pala ay kay Lord, lahat ng pera, kotse, damit, cellphone, gadgets natin ay kay Lord. Tama? O, taas ulit. Sino dito ang mayroong pera? Hindi natin nakukuha. Si Lord pala ang lahat na may-ari. Tama ba? Si Lord pala ang lahat na may-ari. Ngayon, sino po ang meron ditong pera? Tayo lahat. Pero totoo, lahat yan ay kay Lord. Tama po ba? Ang pera sa wallet mo, kay Lord yan. Yung damit na sinusuot mo, kay Lord yan. Basahin po natin ang Psalm 24 verse 1. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Lahat pala na dito sa mundo ay sa Panginoon. Sabi mo ka sa katabi mo, kay Lord pala iyon. Lahat pala ng pera natin kay Lord. Ang hina. Lahat pala ng pera natin kay Lord. Lahat ng sinasahod natin kay Lord. Kaya pala, nakikita natin, nagpapatotoo yung mag-asawa rito. Sabi, sa tithes. Kasi, di natin maintindihan yung mga susunod na pag-aaralan natin pag di natin yan in-acknowledge. Lahat ng pera mo kay Lord. Hindi ka makapagbigay ng tithes kung di mo in-acknowledge na si Lord yung may-ari. Hindi mo mapapaniwalaan yung mga susunod na pag-aaralan natin pag di ka naniniwala na si Lord yung may-ari ng lahat. Lahat po ba tayo kumbinsido si Lord ang may-ari ng lahat? Amen. Si Lord po, everything we have comes from God. All material and non-material things are merely entrusted to us. Tayo po ay administrator lang. Katiwala, steward. Sabi mo nga sa katabi mo, administrator ka lang. Pag administrator ba, sa'yo yun? Pagkatiwala ba, sa'yo yun? Yung pinagkatiwala sa'yo? Kunyari, pinagkatiwalaan kita, Judeline, ng 1 million pesos. Cash! Diba? Kahit dala-dala mo yung cash na yun, isang zesto box yung 1 million eh. Kahit dala-dala mo yun, masasabi mo ba, Judeline, sa'yo yun? Hindi. Dahil katiwala ka lang. Kuha mo? Lahat po ng ating finances, mga kapatid, ay pinagkakatiwala lang sa atin ni Lord. Ang totoo, kay Lord yun. Kuha mo? Nakakasunod po. God is the source of everything. God is the ultimate source. Unlimited ang sources ni Lord. The problem is not the source, the problem is the receiver or the administrator. Minsan, bakit kaya kinakapos tayo sa pera? Kung si Lord pala yung sources ng lahat, mayaman si Lord, amen? Mayaman na mayaman. Pero bakit kaya hindi tayo nakakatanggap o pinagkakatiwalaan ni Lord ng pera? Kapatid, the problem hindi si Lord. Ang problem ay yung mga administrator. Dapat pala makita sa atin ni Lord na handa tayong mapagkatiwalaan. Sabi nga dito kanina nila, ang di mapagkakatiwalaan sa maliit ay di mapagkakatiwalaan sa malaki. Kuha mo? So para pala bumuhos ang pagpapala sa atin, ang una dapat nating i-acknowledge, si Lord ang may-ari. At sabihin natin tatay natin sa langit, Lord, pagkatiwalaan niyo naman po ako ng pananalapi. Alam mo, pag nakita ni Lord yung puso mo, yung anak ko na yun, ready na siyang tumanggap ng maraming pagpapala. Alam mo bakit po? Kasi pag di natin yan na-acknowledge, baka kasi mahalin natin yung pera. Baka kasi mabulag tayo ng pera. Kaya minsan, baka hindi tayo pinagpapala ni Lord kasi baka mapalayo ka pag
Binigyan ka ngayon ng 1,000,000. Ay, punta na ako sa Siargao, 1,000,000. Pupunta ako sa Boracay. Ay, magaganyan ako. Pag hindi pa, di pa ready yung puso mo. Kaya kailangan mga kapatid, ihanda muna natin yung ating mga puso na si Lord pala yung may-ari ng lahat. Bakit mahalaga na ma-realize natin na si Lord ang may-ari ng lahat? Kasi, pag nalaman natin na administrator ka lang, ay, kailangan ko pala magtiwala kay Lord. Hindi lang sa lakas mo, matalino ka nga, nakapasa ka nga sa board exam. Pero hindi dapat dyan ka magtiwala ka kay Lord. Kailangan ko pala humingi sa Kanya. Kasi siya yung may-ari, administrator lang ako. Minsan, asang-asa tayo sa boss natin. Kailan kaya ako papasahurin ni boss, delay na delay yung sahod ko. Kawawa ka naman kung ang boss mo, yung tagalupa. Magandang boss, yung tagalangit, si Lord. Tama ba? So dapat maisip mo yan. Si Lord pala yung may-ari. Hihingi ako sa Kanya. Amen. Kailangan ko pala gamitin ang aking pera sa will niya. Kasi siya may-ari. Kuha mo, pag yung letter A na yan, pumasok sa puso mo, be-breakthrough ka na. Kasi gagamitin mo yung pera mo sa makalangit na paraan. Amen? Amen. So letter A, tayo ay mga administrator and not the owner. Tama ba? May yumayaman naman na hindi maka-Diyos, Kuya Arnie. Totoo yan. Pero alam mo ba, one event can change everything. One event, pwede niyang mawala yung lahat. Nalala niyo yung pandemic? Kahit gaano karami ang pera, isang event lang, pwedeng mawala ang lahat. Kasi siya yung administrator, katiwala ka lang. Kaya wala pwede magbayabang kay Lord. Kasi lahat tayo ay katiwala lang. Meron nga pong kasabihan, merong magkaibigan umatin ng burol ng isang pinakamayaman. Sabi niya, gaano kaya yung iniwan niyang pera? Alam mo anong tugon nung kasama niya? Lahat iniwan niya. Lahat pala may iiwanan natin kasi si Lord yung may-ari. Amen? Administrator ka lang. So letter A, anong sunod sa A? Ay, parang di kayo nag-kinder Pagkatapos ng A, anong sunod? B. Letter B. Budget, not overspending. Ngayon, kung tayo ay binibless na ni Lord, kasi nakikita na ni Lord na ready na tayong tumanggap, again, taga-tiwala lang tayo, siya yung may-ari. Pag nakakatanggap na tayo, dapat maunawaan natin yung salitang budget. Sabi mo nga, budget. Budget. Proverbs 21:20. Yan, basahin natin. Wise people save the nice things they have. Fools use up everything as soon as they get it. Ikaw ba yan? Impulsive buyer? Alam mo yon, yung kakatanggap mo lang ng sahod mo, inisip mo na, Shopee. Ano ngayon? 11-11. Shopee. Tama ba? Sabi ni Lord, ang matalino daw, sinisave niya muna yung dapat isave. At hindi siya gastos agad as soon na matanggap niya yung sahod niya. Ang budget po, next slide. Budget doesn't limit your freedom. It gives you freedom. Pag marunong tayo mag-budget mga kapatid, nagkakaroon tayo ng freedom financially. Budgeting is simply having spending plan and living within your means. Dapat pala, gumagastos tayo base sa ating mga kakayahan. Sa means mo. Tama ba? Kung nakakatanggap ka ng 30,000 per month, dapat ang gastos mo pang 30,000 per month lang. Hindi pwede one day millionaire. Lord, bakit po ako nagikahos? Ano ba anak? Inubos mo agad, unang araw pa lang, ang takaw mo kasi. Di ba? Kailangan matuto tayong mag-budget. Totoo po yan, biblical po ang pagbabudget. Si Joseph, the dreamer, nag-budget siya para hindi magutom yung mga taga-Egypt. So mahalaga na marunong tayong mag-budget. Budgeting is simply having a spending plan and living with your means. Paano po tayo makakapag-budget? Know your income and know your expenses. Dapat alam mo kung gano'n lang karami yung kinikita mo. Siyempre, dapat nakabase din doon yung expenses mo. Can you hear amen? Tama po ba? Kaya lang po, nasa kapitalistang mundo tayo, kaya sa totoo lang, yung kita ng isang, di mahirap na pagkasyahin. Nakaka-relate po ba kayo? Tama ba?
Kaya po, ini-encourage po kayo, mga kapatid, na sa panahon nito, di pwede yung isa lang yung sources of income mo. So dapat, i-increase natin yung sources of income. Meron po tayo tinatawag na 2 or more or 3 or more sources of income principle. Dapat matuto tayo, mga kapatid, na maganap tayo, maliban sa sahod natin sa trabaho, makatanggap tayo ng mga panibagong sources of income. Alam mo, kahit magbenta ka ng ice candy, hindi nakakaya yan. Teacher ka, pero nagbebenta ka ng ice candy sa bahay. Can you imagine, kikita ka ng 5,000 sa ice candy sa isang buwan. E di nabayaran mo na yung Meralco mo, saka yung tubig. Ang laking ginhawa. Imbes na ikakaaltas mo yung 5,000 sa sahod mo, ang pinangbayad mo ng 5,000 sa Meralco ay yung pinagbenta mo ng ice candy. Kaya po nakakatuwa po yung mga kapatid natin dito, talagang dinadamihan nila yung kanilang sources of income. Alam niyo, kung gusto niyo maka-breakthrough sa finances, lalo na sa panahon ngayon at tumataas lahat ng bilihin, damihan din po natin yung sources of income. Kaya nga dapat dun sa letter A, pag-pray mo, Lord, kayo po yung may-ari ng lahat. Bigyan niyo po ako ng ideas, bigyan niyo po ako ng makalangit na idea paano po magkamal ng salapi. Dahil nasa Bible yan, si Lord daw ang magbibigay sa atin ng katalinuhan, magkamal ng salapi. Amen? Huwag natin ikahiya kahit yung mga nagbebenta ng mga ukay-ukay, ang laki ng kita nun. Junk shop, ay nakawan niyo ba, junk shop pa lang, laki-laki ng kita ng junk shop. Nung nalaman ko yung kita ng junk shop, parang gusto ko na mag-junk shop. Di ba? Yung mga Grab, nung teacher ako, mas malaki pa yung sahod ng mga nag-Grab kaysa sa teacher. So, mga kapatid, ni-encourage ko kayo, mga kapatid, na damihan natin yung sources of income natin. Maganda nagtatrabaho ka, pero mag-pray ka kay Lord. Lord, bigyan niyo po ako ng knowledge. Ano pa po ba yung iba kong pwedeng pagkuhanan ng sources of income? Amen? Mga practical lang po yan. Pero kahit madagdagan ang income mo, pero malakas ka pa rin gumastos, kaysa sa means mo, ubos pa rin ang kwarta mo. Tama ba? So, meron na naman pong principle na natutunan ko rin po sa church na ito. Next slide. Ay yung tinatawag nating 10-20-70 principle. Dapat po marunong talaga tayo mag-budget. No? Yung 70 po dyan yung iyong needs saka yung wants. Pinagsama ko na. Pero yung 20, yan yung tinatabi. Sinesave yan for emergency purposes. At yung 10, alam nyo na yan. Yan yung tinatawag nating tithes and offerings. Dapat mahalaga na unahin mo si Lord. Kasi pag inuna mo si Lord, uunahin ka rin niya. Kaya ang dapat unang tinatabi, hindi yung 70, hindi yung 20. Ang unang tinatabi ay yung 10. Anong nauna? 10 o 20? 10. So ang unang dapat tatabi, dapat yung tithes. Again, hindi mo maunawaan to, pag di mo sinusurrender na si Lord yung may-ari ng pera mo. So letter B, mag-budget. Sabi mo nga, mag-budget. Letter C. Mabilis lang po ito, 15 minutes lang ako. Letter C. Cut your credit habit. Iwasan natin, mga kapatid, ang palautang. Alam niyo po, una, pag palagi kang palautang, hihina yung faith mo. Kasi hindi mo kayang pagtiwalaan yung may-ari ng pera na pagkatiwalaan ka. Kasi lagi na nasa isip mo, ay si Raymart, mayaman to, utangan ko to. Mahirap yan, mga kapatid. Iwasan natin ang palautang. Una, mababa ang faith natin. Pangalawa, baka lumubog tayo lalo na pag di tayo nakakabayad. Tama ba? Kaya nakakapagtatago-tago tayo. Proverbs 22 verse 7. The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. Sino po dito gusto maging slave? Ayaw. Mga kapatid, ako po ay, ito po hindi po sa pagmamalaki, ito po ay para itaas ang Panginoon. Nung ako po ay nag-law school, teacher po ako. Ang mga teacher ay kilala sa loan. Basta public school teacher, laging may loan. Ewan ko, parang makalaya nawa ang mga public school teacher. Pero parang lahat ng loan nandun sa teacher. Okay? Pero alam niyo po, nung nag-law school ako, dinisire ko kay Lord, Lord, hindi ako mangungutang. Hindi ako maglo-loan. Ang taas po ng tuition sa law school. Pero nagtiwala ako sa tatay ko sa langit. Alam niyo po, nakagraduate ako, never akong nag-loan. Magtiwala ka sa tatay natin sa langit. Huwag iwasan ang pangungutang kasi mag-pray tayo kay Lord. Ang hirap po nung sahod, bayad, utang, cycle. Ang hirap niyan. Ewan ko, naranasan natin yan. Yung pagkasahod mo,
Ibabayad mo sa utang mo. Anong mangyayari? Di wala ka ng pera. Anong next gagawin mo? Uutang ka na naman. Then, tagal naman mag-15, sahod, peligro. Araw de peligro na, oras de peligro na, wala na. Ano gagawin mo? Uutang ka. Di 15 na, sa sahod ka na naman. Yes, may sahod na ako. Kaya lang, may utang ka. Anong gagawin mo? Bayad ka na naman. Yun na naman, oras de peligro, utang na naman. Ang hirap pag ganyan. Amen? Mga kapatid, pag-pray natin kay Lord na, Lord, ayoko dumanas dyan. Kung nararanasan mo yan, pag-pray mo kay Lord ngayong gabi, Lord, palayain niyo po ako dyan. Amen? Dahil kaya kang palayain ni Lord. Kaya mga kapatid, ang pinaka-solusyon dyan, tanggalin mo yung kulay pula. Pero magbayad ka. Ang iba kasi tinatanggal yung orange eh. Magbayad tayo ng utang, pero ang tanggalin natin yung kulay pula. Amen ba? Iwasan natin ang utang habit dahil maraming lumulubog dyan. Siyempre, pati ang credit card. Alam niyo po, wala akong credit card eh. Kasi ayoko nga po ng utang. Pero siyempre, merong bad debt saka merong good debt. Alam naman natin yon. Ang good debt, siyempre, yun yung umutang ka sa bangko para may pang-negosyo ka. Maganda yan. Ibig sabihin, may pupuntahan yung utang mo. Tama? Pero kung utang ka dahil sa bisyo mo o may pambayad ka, bad debt ang tawag dyan. Lalo na kung nakapunta ka pa sa loan shark. Ano ko, ang taas-taas ng interest, kaya lulubog at lulubog ka. Imbes na magkaroon ka ng financial freedom, parang wala. So, paano yan? Tanggalin natin ang utang habit, mga kapatid. Pinahi, amen? Anong sunod sa C? D. Ang galing nyo Galing ng teacher nyo A, B, C, D. Demolish deadly practices. Alisin natin itong mga deadly practices. No? Proverbs 13:11. Weight gain hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Sa iba pong salin, fraud yan, yung mga fraud ways, no? Kailangan tanggalin natin. Ano po yan? Mga kapatid, kung ikaw ay bihag ng scatter, alam mo yan, hindi ko alam ano yung scatter, ba? Yun yung sugal, online gambling. Ay naku mga kapatid, mahirap yan. Pero alam nyo, nakakalungkot kasi number 1 ng Pilipinas sa online gambling. Kaya buti na lang, pinirmahan ni President ngayon lang, araw, bawal na yung online gambling. Praise God. Tumutugon si Lord sa panalangin natin. Pero isipin mo, pangkain mo na lang, meron nun pangkain na lang, pinang-scatter pa. Pangkain na lang, pinangsugal pa. Mahirap yan. Walang yumayaman sa sugal, mga kapatid. Tumama ka isang araw, hindi ka tatama buong buhay mo. Amen ba? Amen. Kung gusto mo magkaroon ng financial breakthrough, alisin mo ang sugal. Alisin mo ang sugal. Amen? Hindi lang po yan, pati yung mga bisyo natin. Deadly practices po yan. Nakakalungkot kapag ang pera mo napupunta sa alak. Mahal-mahal ng alak, tapos, di ba? Nakakalungkot kung ang pera mo ay napupunta sa mga bisyo. Lalo na kung drugs. Ako po ay pumupunta sa korte at karamihan ng mga tao doon, drugs ang kaso. Ang gastos ng drugs, tapos pag nahuli ka pa, yari. Tigilan na po natin yun. Tama ba? Yung pera natin, gamitin natin kung saan dapat ipinalalagay ni Lord. Ano nga yung letter A? Administrator, not the owner. So mga kapatid, alisin natin, tignan natin saan napupunta yung pera natin. Kung ang pera natin napupunta sa mga walang kabuluhan, tigilan na po natin. Hindi ka yayaman dyan. Amen? O, letter E. Last na po, letter E. Endless sowing. Sabihin mo nga, endless. Ano ibig sabihin ng endless? Walang katapusang pagtatanim. Everybody say pagtatanim. Genesis 8:22. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold, heat, summer, winter, day and night will never cease. Ang pagtatanim pala at pag-harvest, hindi yan natatapos. Pag nagtanim ka, meron kang anin. Pag wala kang tinanim, wala kang... Siyempre, wala Next slide. Galatians 6:7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sow. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanin mo. Correct? Next slide. 2 Corinthians 9:6.
Remember this, sino nagtatanim ng maliit, aani ng maliit. Sino nagtatanim ng marami, ay aani rin ng marami. Can I hear you, amen? So, ibig sabihin pala, biblical ang sowing and reaping. Yun po ay spiritual law. Sa ayaw mo't sa hindi, nangyayari yun. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo yun. Ginagamit nila yung word na karma. Pero hindi sa Bible yun, no? Pag tinagtanim ka, automatic may aanihin ka. So mga kapatid, magkaroon dapat tayo ng endless sowing. Magtanim tayo ng ano? Ng mabuti. Aani ka ng mabuti. Kung gusto mong umani ng pera, ano ang tatanim mo? Ay, ang hina dito. Kung gusto mong umani ng pera, ano ang tatanim mo? Pera. Di ba pag nagtanim ka ng kamatis, hindi lalabas dyan mangga. Yung kamatis, mangga. Hindi. Pag kamatis, kamatis. Banana, banana. Oh, doon ko lang na-realize, meron palang seed yung banana. Ano? Banana, banana. Kung gusto mong umani ng pera, magkaroon ka ng financial breakthrough, try mong magtanim ng pera. Unang-una dyan, yung tithes and offering. Actually, ang tithes and offering, hindi po yan pagtatanim. Yung po ay pagbabalik lang kay Lord. Yung tithes. Amen? Kaya mga kapatid, encourage ko kayo. Meron pong power sa pagta-tithes and offering. Kung gusto mo magkaroon ng financial breakthrough, wag mong i-withhold yung tithes mo. Kung ano kita mo, maging honest ka doon at i-increase ni Lord yung sahod mo. Amen? Next, kanina po tayo magtatanim. Siyempre, magtanim tayo sa gawain ng Panginoon. Tama ba? Sa mga lingkod ni Lord, yan po yung mga matatabang lupa na pag tinaniman natin, aani po tayo. Alam niyo po, meron lang ako napansin, pag ako po ay nagtatanim sa isa pong lingkod ng Lord dito, automatic nakakatanggap ako. Talaga. So, ibig sabihin, siya ay matabang lupa. Gini-encourage ko kayo, kung meron kayong, kahit 5% ng ano nyo, Lord, yung 5% ko, gagamitin ko sa pagtatanim. Kasi kung tanim ka ng tanim, sunod-sunod din yung ani mo. Ito rin po, isa pong issue, sa mga magulang, ito po nakakalungkot, kailangan ba nating tulungan, balikan yung ating mga magulang pagkatapos graduate? Alam niyo po, makakabasa kayo sa Facebook niyan. Ay, tanggalin na natin yung toxic mentality sa Pilipinas. Na ano tayo, na mga, ito sabi lang nila, na yung mga bata, ano lang yan, investment. Kaya tayo pinag-aaral para tumulong. Yan tuloy, wala tayong masimula kasi tulong tayo ng tulong. Alam niyo po, ang sagot ko po dyan, mali po yun. Merong pagpapala kapag binibless mo yung magulang mo. Di naman malaki. Siyempre, kung gaano lang, depende sa sahod mo. Pero mga kapatid, ibalik mo sa, pag tinulungan mo yung nanay, tatay mo, kasi nga, kailangan nila eh. Tama ba? Ibibless ka ni Lord. Pero, siyempre, sabi nila, break the cycle. Pag ikaw naman na, itry mo naman, na pag ikaw na yung may anak, gagawin mo, iiwanan mo sila ng inheritance. Ibig sabihin, ay, okay lang, tutulong ako ngayon. Yung po, tutulong ako sa mga nanay, tatay ko. Kasi di naman sila nakagraduate eh. Ako nakagraduate. Di tutulong ako. Tama ba? Pero, sisiguraduhin ko naman din na pag may anak na ako, na yung kanya-kanya. Nababalance natin. Tama ba? Kung siya bahala kung tutulungan niya ako. Pero tayong inabutan ng ganitong sitwasyon, lalo na kung tayo yung una kang nakagraduate sa pamilya, balikan mo yung magulang mo, mga kapatid. Tulungan mo sila. Tama? Amen? Alam mo, pag nagtanim tayo na nagtanim, pati po sa mga mahihirap, alam nyo po, wala pong tigil yung ani. Ani. Kasi endless yung sowing. Tama ba? Sino po dito again? Sinong gustong umani ng pera? Ano ang dapat itanim? Pera. So, A, B, C, D, administrator, not the owner. B, mag-budget. C, cut the credit habit. D, demolish deadly practices. And letter E, endless sowing.